Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! I want to dedicate this last song to someone who taught me how to love again. Hoy, Sakuragi, makinig ka ha. Minsan lang ako magpaka-corny. Sulitin mo na. Natawa yung mga tao. Nangunguna na yung tatlong ungas na kasama ngayon ni Sweet sa stage. Oh yeah, nasa wow bar nga ako ngayon at pinapanood siyang nag-perform. Pakiramdam ko na mula ako sa sinabi niya, tong babaeng to, hanip magpakilig. Napangiti ako. Alam ko, ito yung kantang akma para sa akin. Para sa amin. Si Sweet yung para sa akin. Nakapikit lang siya at feel na feel ang kanta. Kahit yung mga tao tahimik lang at nakangiting nakatingin sa kanya. Leche yan, naiiyak na naman ako. Ganito ba talaga yung pakiramdam na sobrang saya, nakakatakot na nakaka-excite. Mahal na mahal ko tong babaeng ito at hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Minulat niya ang kanyang mata at ako agad ang tiningnan. Parang mababaliw na ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Kung makatingin siya sa akin, parang ako lang ang taong narito ngayon. Tiningnan niya ako. Parang siya lang ang nakakagawa. Yung tingin niya, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Kung alam lang niya na mas ang pagpapasalamat ko kasi dumating siya sa buhay ko. Ginitian ko siya at sinabayan siya ng pagkanta. Huwag kayo, lip sync lang ulit lol. Naghiyawan ang mga tao na matapos na siyang kumanta. Red hair Hanamichi Sakuragi, kahit naman niya ka, sira ulo, moody at matatakotin, mahal na mahal kita. Tandaan mo lagi yan ha. At salamat sa lahat. Ano ba yan? Sarap sanang maging Sanji ng One Piece dahil sa kilig. Pero buti na lang, naisip ko pa rin na magiging kahiya-hiya ako pag ginawa ko yun. Mahal ako ng mahal ko. Legal na din kami sa parents niya. Tinawagan niya yung mama at papa niya at ipinaalam yung relasyon namin. At sa kabutihang palad, boto sila sa akin. Gwapo ko kasi eh. Sa ngayon, isa na lang ang kulang. At yun ay ang magiging legal din kami sa mama at papa ko. Ipapakilala ko na sa kanila ang mamanugani nila in the future. Sana naman mabuti ang kalalabasan nito. Sweetheart Lisa, point of view. Talaga bang magiging ayos lang ako? Tanong ko ulit kay Sakuragi. Papunta na kami ngayon sa kanilang bahay para makilala ang papa niya. Nung sinabi niyang ipapakilala niya ako sa papa niya, ewan ko, pero bigla akong kinabahan. Siyempre, alam ko na hindi maganda ang relasyon nila dahil nga sa nangyari sa pamilya nila. Naisip ko, paano kung hindi ako magustuhan ng papa niya? Paano kung maulit sa amin yung nangyari noon sa amin ni Kaede? Paano kung paghihiwalayin kami ni Sakuragi? Natakot ako at sinabi ko yun kay Sakuragi. Pero isinisigurado siya sa akin na kahit anong mangyari, magustuhan man ako o hindi ng papa niya, hindi niya ako iiwan. And that calmed me down. Naniniwala ko sa kanya. Iyon ang isa sa mga natutunan ko doon sa nangyari sa relasyon sa amin ni Kaede. Pero ito ako ngayon at kinakabahan na naman. Kainis. Para sa ika-10 beses, honey babe, ang ganda mo, okay? Huwag ka nang kabahan dyan. Kahit ako nadidistract eh. Sabi niya
habang patuloy sa pagdadrive. Mukong na to, para naman siyang hindi kinakabahan ng bongga nung pinapakiusap ko siya sa mami at daddy ko. Mukha nga siyang natataing iwan nun eh. Kainis, ako talagang makakaharap ko pa yung papa niya. Sinimangutan ko siya at nanahimik ako. Ilang minuto pa at huminto na ang kotse sa harap ng isang napakalaking bahay. Mayaman ang mukong. Napatingin ako sa kanya at ang Hudyo nakatingin lang sa akin at ngiti-ngiti. Mukhang nai-enjoy ang pagkakabahala ko. What? Huwag mo nga akong tinawanan. Oh, hindi kaya ano? Ewan ko sa'yo. Tinanggal ko yung seatbelt ko at akmang bababa na ako nang hawakan niya yung kamay ko. Oy, honey bunch, huwag kang kabahan, okay? Magpapakatotoo ka lang sa sarili mo at magiging ayos ka na. Ikaw pa, sabi ni Sakuragi. Pero, wala nang pero, maniwala ka lang, okay? Pinasukan na natin ito na magkasama. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Then, lumabas na si Sakuragi ng kotse at agad umikot siya papunta sa side ko. Nilahad niya sa akin ang kamay niya. Tara na, nakangiting suyo niya. Buti na lang, gwapo to. Dahil sa ngiti niyang iyon, napanatag ako. Huminga muna ako ng malalim bago ko hinawakan yung kamay niya. Pinisil pa niya yung palad ko and then he entwined our fingers. Handa ka na ba? I gave him a confident smile at tumango ako. Kaya ko to. Para saan pa at naging maldita ako, hindi ba? Ako pa rin ito, ang maldita at maangas. Hanamichi Sakuragi, point of view. Kahit hindi sabihin ni Sweet, alam kong kinakabahan pa rin siya. Namamawis yung kamay niya eh. Kung alam lang niya, ako din kinakabahan. Ang tagal ko na ding hindi umuwi dito. Kaya hindi ko alam kung ano ang kahihinat na nitong ginagawa ko. Pagkapasok namin ng bahay, sumalubong sa amin si Ate Baby. Tinatanong ko kung nasaan si Papa at sabi niya ay nasa study room ito. Tas hanggang ngayon, puro trabaho pa rin. Pinaupo ko muna si Sweet at pinapahatiran ng merienda at saka ako nagtungo sa study room. Kumatok ako ng 2 beses bago ko binuksan ang pinto na makarating ako roon. Napatingin sa akin ang matandang nakasalubong ko ng tingin. Ito na siya. Halatang nagulat siya nang makita ako. Ako man ay ganun din. Kailan ba iyong huli ko siyang nakita? 6 na buwan ang nakalipas. 1 taon nung date anniversary ni Kuya. Hindi ko alam. Pero ang makita siya kung paano siya tumanda ngayon, nagigilty tuloy ako sa sarili ko. Papa, ano't na parito ka? Wala ka na bang pera? Tanong niya at binalik ang tingin sa mga papel na hawak niya. Niyokom ko ang kamao ko. Ang lamig pa rin ang pakikitungo niya tulad ng pagkilala ko. Hindi po, Papa. Kung ganon, anong ginagawa mo rito? Umupo ako doon sa upuan na nasa harap ng table niya at tiningnan siya. Kahit anong tanggi ko, alam ko sa sarili ko na namiss ko siya. Siya pa rin ang ama ko at hindi magbabago iyon. Kumusta naman po kayo? Tanong ko, natigil siya sa pagbabasa. Ayos lang naman. Hindi tumitingin sa akin na sagot niya. Hindi ka ayos. Kailanman hindi ka naging maayos simula noong namatay si Kuya at iniwan ka ni Mama. Hindi mo man lang ba itatanong kung kumusta ako? Tanong ko. Kailangan pa bang tanungin? May mata ako and I can see that you look fine. Hindi pa rin nakatinging sagot. Napayuko na lang ako. Kung alam mo lang ang pinaggagawa ko para maging mukhang ayos lang. So, anong meron at napunta ka rito? Alam kong hindi ka magsasayang ng oras sa matandang huklubang katulad ko. Wika niya pa.
Napailing na lang ako. O siya, oo na. May ipapakilala lang po ako sa inyo. Ang taong espesyal para sa akin. Napataas yung kilay niya. Isa sa mga babae mo. Hindi po. Ang natatanging babae para sa akin. Sagot ko. Ngumisi siya sa akin nang nakakaloko. Sa tanda niyang ito, may ganap pa siyang ngumisi ng ganyan. Natatanging babae ha? Opo. Marami po ang nagbago sa akin dahil sa babaeng nasa ibaba ngayon. Sana tanggapin niyo ang pabor kong makilala siya. Pakiusap, Papa. Matatanggap nga ba ng ama ni Sakuragi itong si Sweet? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod na episode.